Eto, makakalimang kilo pa tayo ng laman dito. Welcome sa Mel's for Fishing TV, na kung saan makakita kayo ng sport fishing activities. Ngayong episode guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At eto, madilim pa nga, nandito na ako sa dagat. Mas maganda kasi mag-hunt etong ganitong style na pag sikat ng araw is nandun ka na sa spot, nag-aabang ka na ng isda. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At dito ako magdadive sa paboritong spot natin. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakakadive dito. At maya-maya ito guys is maliwanag na pagdating natin dun sa spot. Kaya alud mo tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Ang gamit pala nating spear gun ngayon guys is yung dating invert natin na kinonvert ko ulit sa roller type. At makalipas nga ng kalahating oras dito sa pagdadive guys, wala pa rin nagpapakita at eto, maliwanag na. Napakaganda ngayon ng visibility ng dagat, napakalinaw. A couple of dives na rin ang nagawa ko dito, wala pa rin dumadaan or nagpapakita sa akin, wala kasing agos ngayon. Nandito naman sana yung mga bait dyan sa unhan, ang dami. Pero parang walang sign na nag-hunt sa kanila. Wala namang nagpapakita, kaya back to the surface muna tayo para makapahinga. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto. Hinahanap ko kasi dito yung mga bait, yung mga dalagang bukid. Mas maganda kasi dumapa or mag-ambush kung may mga dalagang bukid kang nakikita sa unhan. Hindi ka maboboring pag nakadapa sa ilalim ng mga corals. Etong dinapan ko dito guys is mga pwesto to ng mga grouper. Yung palaging nahuhuli natin last month sa previous video natin. Eto kasi yung baba niyan is malalim na talaga. Mga 40 di pa na or kalimitan, mga 50 meters yung sagad niyan. Kaya ang ginagawa ko dito is nag-free fall lang ako. Pero wala naman tayo nakitang grouper dito. At habang paangat na ako dito guys, pare surface na, may nakita akong isang dog tutuna, good size na rin. Kaya kinuha ko na. Ito yung naging unang isda natin. Isang 1.2 kg on scale na dog tutuna. At ito naman ito kung tawagin dito sa Banton. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong dugtutuna guys, balik ulit tayo sa ilalim. At dito sa pagdive na ito, nakita ko ng Buffalo Emperor. Akala ko maamo dito, dadrop shot ko sana. Pero habang papalapit ako sa kanya para maklose yung gap, ayun, mailap pala. Lumangoy ng mabilis. Kaya back to the surface muna tayo. Makalipas ng 2 oras guys, lumipat ako ng pwesto at nakarating na ako dito sa may clip. Napakalalim itong pwestong ito. At kung matatandaan sa mga previous video ko, is dito ako nakakahuli ng bahayan ito ng mga grouper. Kaya tinanay kong sisidin to, itong malalim na ito, baka may nakatira ng grouper.
At habang nagpiprikol ako dito guys, ito nakita ko isang Maori Sea Perch. Buti na lang, napakaamo etong kanlay na ito. Sumugod pa talaga sa akin, sinalubong ako habang pababa ako. Ngayon lang siguro ito nakita ng pogi sa ilalim ng karagatan, kaya sinalubong tayo habang nandun siya sa may batuhan. At ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang Maori Sea Perch. Kanlay naman ito kung tawagin dito sa amin. (2.5 kilogram on scale). Ayos na, ayos na. Thank you Lord. Unang isda natin. Layo na nung linangoy natin. Galing tayo dun. Buti lang maamo. Habang pababa ako, akala ko papasok na sa butas. Humarap pa sa atin, sinugod pa tayo pataas. Sinalubong tayo. Oh, thank you Lord. Mga 2 kilo. Maori Sea Perch. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong kanlay guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. At napansin ko habang nagpapahinga kasi ako dito sa surface, may nakita ako dun sa napanaan natin ng kanlay na isang kanlay din. Kaya sumisid ka agad ako dito. Ngunit habang palapit na ako dito sa may mga bato guys, bigla namang lumayo yung kanlay. Pumunta sa malalim na area. Kaya ang ginawa ko dito is mag-aambush style na lang tayo, baka may lumapit na ibang isda. A couple of seconds sa pag-aantay dito sa ilalim guys, napansin ko biglang umaba etong galaw na mga bait dito sa unhan ko. Yun pala is may 3 dugtutunan parating sa akin. Kaya lang napakalayo yung daan. At pagtingin ko sa may bato, kalapit na pala sa akin yung kanlay at napakalaki ito. Mas malaki ito kaysa dun sa naunang nahuli natin. Buti na lang, sumugod pa talaga sa akin at bumilis yung galaw. Ayun, na-spine shot natin. Hindi na talaga nakakuha ng line. Ngayon lang din siguro ito nakita ng pogi sa ilalim ng karagatan. Kaya ang bilis yung lapit niya. Thank you Lord. Nagasa pa tayo. Maori Sea Perch ulit. Napakaamo. May 3 dugtut sanang dumaan kaso malayo, malalaki. Mga 5 kilo. Akala ko hindi lalapit itong Maori. May mga kasama pang red bass. Grabe, napakaamo. Stone shot agad. Hindi na talaga nakagalaw mga bro. Yan o, ganda ng patama. Hey, thank you Lord. Pangalawang Maori natin. Ito medyo malaki-laki kesa dun sa nauna. Pagkatapos din na itong dive na to guys, is nag-dive pa naman ako, pauwi na. Pero wala na talagang nagpakitang isda. Magtatanghali na kasi. Kaya ito lang yung nahuli natin ngayong umagang dive na ito. 2 kanlay at isang dugtutuna. Wow. Itong nahuling kanlay natin is napakalaki. Kaysa dun sa naunang natira natin, naka 3 piraso naman tayo. Kaya okay na nahuli to. Minsan lang tayo makahuli ng 2 kanlay sa isang dive. Napakailap kasing isda ito. Pero isa ito sa napakasarap na isda pag sasabawan mo.
At pag-ahon ko nga dito guys sa may buhangin, nandito si paring Yoyoy. Kaahon lang din niya, pangmimingwit ng tulingan or gulyasan kung tawagin dito. Nagpintuhan lang kami dito ng konti, tapos umuwi na rin ako. Si paring Yoyoy guys, is siya yung mentor ko na namamana at yung paboritong spot natin na dinadayban ngayon is siya yung nagturo sa akin. Spot kasi niya yan. So tinuro sa akin niya yung mga bahay ng mga isda dyan, gaya ng mga grouper, at kung saan nakapwesto yung mga isda, kung saan dumadaan. Yun guys, nandito na tayo sa bahay. Mutit naman yung dive natin ngayong umagang ito. Yung mga huli natin. Dalawang kanlay. Malaki itong isa. Maori seafirts. Yan. Saka isang dog tutuna. Isang dog tutuna. Mga 1 kilo. Ayos na rin. So, binta ulit tayo ng isda. Timbangin natin to. Kung nakailang kilo tayo. Itong malaki is 3.4. Sama na natin. Ayan. Mag-6 na kilo yung dalawa. 7 kilos. 7 kilogram. Goods na. Ito, timbangin natin to. Ito maliit. Ito ilang kilo. 3.4 yung isa. Ayun. 2.5. 1.2. Pera. 200. 1.2. So, 7 kilo. Pag nabenta natin yon is times 200. Yung 5 kilo is 1,000. Tapos yung 2 kilo is 400. 1.4. Yung kita ng 3 isda. Ayos na rin. Ito. Kadalawang tayo. Minsan lang tayo makahuli ng ganito. Bihira. Pagkalipas ng isang araw guys, balik ulit tayo sa paboritong spot ko at hindi ako umaga ngayon magdadive. Hapon na. Dahil napakalaki ng hibas paghapon, kaya try ulit natin ngayon dito. Baka may mga isda nang nagpapakita. At kalmada pa naman yung dagat at napakalinaw pa rin ng tubig. Spear gun loaded, let's go. At pagkarating ko dito sa spot guys, eto, nandito pala si paring Yoyoy, nagda-dive na rin. Paahon na siya, at may bago ng pana siya ngayong ginagamit. At may huli na rin pala siyang Maori seafirts din, kanlay. 1 piraso, mga 2.5 kilo siguro yon. Nagkwentuhan lang kami dito saglit dahil mahirap magkwentuhan dito sa dagat. Pagkatapos din yon, nag-dive na rin ako. At eto yung naging unang sisid ko ngayong hapong dive na ito. Napakaganda yung mga bait dito, napakaganda nung activities. Ang daming maliliit na isda. Ang ganda lang talaga pagmasdan pag mga ganito sa spot nyo. Hindi ka mo-boring talaga pag nagdadapa kasi nakaka-amaze etong mga maliliit na isda. Kaya antay tayo kung anong lalapit dito sa unang dive natin ngayong hapong ito. Etong pwestong ito guys, is dito natin nakikita yung mga grupo ng batfish, bayan kung tawagin, at yung mga ilat, nandito sila palagi nakapirme pag malakas yung agos. Pero ngayon is wala sila, wala kasing agos ngayong hapong din. At dahil wala namang lumalapit sa atin, back to the surface muna tayo. Ito na yung naging pangalawang sisid natin ngayong hapong dive na ito. Umura lang ako dito ng konti guys dun sa dinapaan natin nung una. At eto na nga, nandito nga yung mga ilak at yung mga batfish. Yan sa unhan, ang dami. At eto, may pasugod sa akin na 4 na badang. Ido-double set ko sana to, pero malayo sila sa isa't isa. Kuha na lang tayo na itong isang pinakamalapit at palayo na. Buti na lang, tinamaan pa. Kaya lang, habang nagpapataas na ako para maka-resurface tayo, biglang sinabit naman yung line ng badang ko.
At pagkatapos ng pahinga ko, binalikan ko etong badang. Sinabit sa corals yung line natin. At eto yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang batfish. Badang ito kung tawagin dito sa amin. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto. Nabulabog na kasi yung isda dun sa napanaan ko ng badang. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Akala ko dito may palapit na sa aking malaking isda. Nakita ko kasi etong dalagang bukid, nag-iba-iba ng galaw, paiba-iba sila ng direksyon. Ngunit nagantay pa ako ng ilang segundo dito, wala namang nagpakita. Dito sa dive na to, bumalik ako dito sa pwesto ng mga ilak at kung mapapansin nyo dyan sa una, nandyan sila yung grupo. Pero ayaw talagang lumapit na itong mga grupo. Nahihiya siguro sa poging ito. Sanay na siguro sa akin to. Na palagi ako nakikita nila dito sa pwestong ito. Araw-araw kasi natin binibisita sila. At dito, may napandaan sanang Golden Trevally, talakitok. Good size na sana, pwede ko nang kunin, pero hinayaan ko na lang muna. Kaya umangat muna ako. Makalipas pang isang oras guys, eto't madilim na yung ilalim. Nagbabakasakali pa rin akong lumapit etong mga ilak, pandagdag sa batfish nating huli. Alas 6 na kasi ito, kaya medyo madilim na yung ilalim, lubog na yung araw. Akala ko kasi dito, mas magiging curious itong mga ilak, lalapit sa atin pag medyo madilim na yung ilalim. At dito, napansin ko na naman yung mga bait na lumapit sa akin, etong mga dalagang bukid. Parang may kinakatakutan dyan sa malalim na area. Biglang pumunta dito sa mababaw. Pero nag-antay-antay pa tayo dito, wala pa rin nagpapakita, kaya umangat muna ako. At dito guys, eto't madilim na nga yung ilalim, preparing sa last dive ko, eto't madilim na talaga, may biglang dumaan na napakalaking tangigi, kaya sumisid ka agad ako dito. Grabe ang laki nito. Buti na lang na-close ko yung para matira ko at hindi ko sure dito talaga kung tumagos yung shop ko, yung flapper at kitang-kita ko naman yung isda. Nahihirapang lumangoy na. Kaya habang pataas ako is binibigyan ko ng line. At dito sa part na to, kinakabahan talaga ako guys. Napakalaking tangigi kasi ito. At eto't madilim na talaga yung ilalim. Grabe, eto't lumalaban pa rin. Binibigyan ko ito ng line gawang hindi ko talaga sure kung tumagos yung flapper natin o bumuka sa kabilang side ng isda. Eto, kitang-kita ko na yung isda, pero sadyang binibigyan ko talaga ng line. Gawang baka matanggal at makawala lang, mamamatay lang din kasi napakaganda yung patama ko. Hindi kasi siya yung nakahila talaga ng lahat ng line ko, kunti lang etong nahila niya, pero malakas pa rin. Kaya alalay lang talaga ang paghila ko dito. Pag kumukuha ng line is binibigyan ko.
Eto nga't medyo nahihila ko na yung isda, pagod na siguro. Pero dito talaga, kinakabahan talaga ako, baka kasi makawala. Hindi ko talaga alam kung tumagos yung flapper natin. At dito sa part na to guys, makalipas ang paghihila na at pag-aagawa ng light, eto kita ko na ulit etong napakalaking tangigi, grabe, napakalaki talaga. At habang palapit sa akin etong isdang ito, is mas lalong kinakabahan talaga ako. Baka kasi, is pag malapit na, is biglang tumanggal talaga. Kaya ang ginagawa ko talaga dito is dahan-dahan ko lang talagang hinihila. At pag humila yung isda is binibigyan ko ng light. At eto nga yung inaasahan ko, hindi talaga nakatagos yung flapper natin sa kabilang gilid ng isda. Kaya dali-dali ko tong tinusok at hinawakan yung buntot. At eto, secured guts na tayo. Grabe, napakalaki talagang tangigi to guys. Bihira lang tayo makahuli na itong ganitong kalaking tangigi. Buti na lang talaga, nagpakita pa. Kahit madilim na yung ilalim. Thank you Lord. Grabe, hindi pala nakatagos guys. Sabi ko na nga ba, hindi nakatagos yung shop, yung flapper. Kasi napaganda yung tama. Buti lang hindi talaga napunit. Worth it yung ano natin. Gamit na itong bagong panang ano, yung cuttlefish. Ay nako. Ay, thank you Lord. Laki na ito talaga, laki. Buti lang talaga hindi naglock yung flapper niya sa loob ng katawan niya. Sabi ko na nga ba hindi tumagos eh. Kasi yung pagka tira ko, biglang naglock yung siya pagkatama. Ano na? 6:26 na, 6:26 ng hapon. Madilim na yung ilalim. Buti lang nagtsagaan pa tayo. Yung mga kasama ko nandun na siguro, sina paring Yoyoy saka si paring Uwa, umaho na siguro sila. Blessing pa rin, ang laki, thank you Lord. At pagkatapos kong ma-secure na itong tangi guys, madilim talaga yung ilalim, hindi na ako nag-dive. Bumalik na ako sa pangpang para makauwi na rin tayo. Okay na rin to, napakalaki talaga itong tanging ito, grabe. Akala ko talaga hindi mahuhuli. Nakadalawang piraso naman tayo ngayong hapong dive na ito. Isang batfish, saka itong napakalaking tangige. At hindi ko na nabidyohan guys yung pag-ahon ko, gawang ang dilim na talaga. Kaya pagdating ko sa bahay is madilim na. Ayun guys, nandito na ako sa bahay. Gabi na. Buti lang nagpakita pa talaga itong tangige, napakalaki. Bigyan ka ba? Ayan. Eto. Ito lang yung tama hindi pa tumagos yung flapper natin. Dito lang. Ito yung pinatagusan ko na lang. Buti lang sumabit yung flapper niya sa sa laman sa loob. Kaya hindi nakawala. Ay, swerte pa rin kahit alas 6 na tayo try and try lang talaga. Buti lang dumaan pa. Malaki to. Yung sa previous video natin is medyo maaga pa yun. Nahuli natin yun. Ito gabi na talaga. Ito. Ayun. Malaki talaga. Siguro mga to 10 to pataas. Hindi bababa sa 10 kilo to. Ito, muna natin tinira, yung sinabit pa yung line natin. So timbangin natin to, tapos gayatin, tapos benta ng laman. So timbangin natin guys. Ilang kilo? Daw diretso yun. Yeah. 'Ayun. 15.43 kilogram. Malaki nga. Halos kapaano ko na, kataas ko na. Ayan. So, blessing na blessing tayo ngayong araw na ito. 15 kilos. Tangige. Siguro ito na yung pinakamalaki nating nahuli sa nakuhaan natin ng camera. Itong tangiging ito, umabot ng 6 na kilo. Ay, 15 kilos. Okay na okay to. Talaga. Tapos may pre pa tayong batfish. Talagang yan. Badjang. Yung behol. Ang behol ka yung habol. Halos na ayos. So gayatin natin.
Shoutout nga pala kay Ruel Suay Baguio, Ritzy Bislig, Jeff Mendoza, Renz Tyron, Romeo Alcones, Alcones Family, Ronnie Micarandayo, Aldrin Encio, Rene Alisin, Ani Rosal, Rosana Villahermosa, Alaw Family, The San Jose Family, Pistuto Kawaling, Sergeant Roque, Jeffrey Ferolino, Kayadong Family, Madronio Family, Joseph Janea, Cesar Orot, Lods Capitanon, Dennis De La Cruz Family, Mabahin Family, Koke Consol, Glenry Lacatuango, Helson Ortuhan, Salvador De Hilio, Kuya Joms TV, Frederick Tirado, Vina Montes, Bong Riano, J.R. Rodriguez, Edgar Hisona, Ponte Family, Alan Tingala, Joel Ranas, Nick Sumagang, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Noel Grigo, Arnolfo Bulay, Pede Labostro, Christopher Simon, Johnny Heisten, Kenneth Jan Rubrico, Tyran Brice Baisa, Felix Lumagdang, sa Arinas Family, Florente Miranda, Elvera Miranda, Lori Abidal, Romilio Family, Guimalo Siranyas, Infinite Outer Quest, Aldrin Arellano, Anthony Antonio, Kabuloy Vlog TV, Shane Jimena Bagamasmad, Marlon Hamisola, Bal Mailap, Camiguin Island Spiro, Margie Chris, Francisca Damaclig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun guys, timbang tayo ng mga laman na. Plastic paano pa? Doon sa tungunan sa kwan. Wala ko yung ako. Pwede kang tinro to insan kina uyag da uyag peray. Sarado sa. Si Kem. Ganto si Kem. Si Kem baga. Ma, si Ken. Baka uyag go peray. Siyoma yung reka mga kanik. Siyoma. Ano dyan Ken? Mga pang barisis yan. Ala. So ayun guys, nakabenta na ako ng 5 kilo na puro laman. Eto, makaka 5 kilo pa tayo ng laman dito, pang ulam, saka yung buntot na naman. So nakabenta na tayo ng 5 kilo, 1,000, halos 1,000 na rin yun. 1,000 plus ang kita ko. So eto, benta pa natin yan. Ang itira natin is etong ulo sa buntot, pang ulam. So ayun guys, nabenta ko na yung mga laman ng tangige. Nakabenta naman ako ng 10 kilos dun sa laman. Times 270 natin is may kita ako ngayong hapong dive na ito na 2,700. Okay na rin. Sana tuloy-tuloy na talaga magpakita yung mga malalaking isda. Sobrang dalang talaga ngayon. Ang daming ginagawang dive natin. Pero talagang ganyan sa dagat, tiyagaan lang talaga. Sabi ko nga, araw-araw dapat nagda-dive tayo para tingnan kung may blessing na ibibigay sa atin si Lord. Kaya okay na nakita yon sa isang araw. Medyo madilim na talaga yung nagpakita yung tangigi. Ano na, 6:24 na. Pauwi na nga sana ako nun. Pero nagtiyaga pa rin ako. Sa ano kasi is maliwanag pa. Pag sa camera medyo madilim na talaga, pero pag yung sa vision natin is maliwanag pa yung dagat, pero yung camera sa GoPro is medyo madilim na talaga. Pero at least okay pa rin, nahuli natin. Para sa atin talaga yung isdang yon ngayong araw na ito. Napakalaki. Yun na yung pinakamalaking tangigi nating nahuli. 15 kg on scale. Kaya ayos na. At kumita tayo ng 2.7. So yun guys, pahinga muna.